A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Anong gusto mong maging pag ikaw ay lumaki na? Madalas na naririnig nating sagot ng mga bata, I want to be a teacher. Yung ilan sinasabi nila, I want to be an engineer. I want to be a nurse. I want to be a businessman. I want to be a movie actor. Gusto mag-artista na ho. Of course, hindi natin yun dapat tigilan. Valid ang mga sagot nila. I want to be a doctor. Yung iba nagko-costume ng policeman, no? Yung iba nagko-costume ng nurse, ng chef, no? Kung ano man yung pangarap nila. Paano po kaya kung ang Panginoon ang nagtanong sa atin? What do you want to be when you get old? Lalo na sa mga kabataan, sa mga bata na naririto. Nawa po ngayong umagang to sa pagpapasimula natin ang ating tema. We all aim and move towards that direction. I want to be like you, Lord. I want to follow you. I want to be your disciple. Church, that is imitating Christ. That is Christ-likeness. And so ito na rin po ang pamagat ng ating message this morning, imitation of Christ. Ang tanong, bakit kailangan nating gayahin si Kristo? Why should I imitate Christ? Una, because the Scripture commands it. Sapagkat ito ang isinasaad ng salita ng Diyos. 1 John chapter 2, verse 5 and 6, Berean Standard Bible, but if anyone keeps His word, the love of God has been truly perfected in Him. By this we know that we are in Him. Whoever claims to abide in Him must walk as Jesus walked. Sinasabi po ng salita ng Diyos, if you claim to be a Christian, no, you claim that you have been with Christ, that you are in Christ, kaisa ka ng Panginoong Yesus, dapat ang iyong salita ay mag-reconcile in the way you live, the way you walk. Kahit po ang tumayo sa inyong harapan, yung ipinapangaral mo ang salita ng Diyos, you have to walk your talk. Paano ba lumakad si Kristo nung nandito pa siya sa lupa? The same pattern, the same footstep ang dapat nating lakaran. 1 John 3 verse 2 and 3, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. Church, mga kapatid, ang sinasabi po rito, paalala sa ating lahat. We are God's children now. Nilinis ng dugo ng ating Panginoong Yesus. This scripture is saying na kung paano naging dalisay, sakdal, mainam ang ating Panginoon, ganun din dapat po tayo. Imitating Christ is to be pure. Imitating Christ is to be holy. Amen? Imitating Christ is to be sanctified. Just as Christ is pure, we have to be purified. Amen. It's a lifetime process. Pero salamat, the grace of God is at work in us. Amen. Hindi na uubos ang biyaya ng Diyos. Araw-araw binabago niya tayo. Araw-araw inaayos niya ang ating buhay. And we are not hopeless. We shall imitate Christ. And another, let's move on to the second one. Bakit kailangan natin gayahin si Kristo? It is the goal of our sanctification
and transformation. Hindi lang para tayo mapagpala, hindi lang para tayo sumamba, hindi lang para tayo magkaroon ng satisfaction sa ating spirituality. We come here every Sunday because we want to be sanctified. We want to be transformed. Amen? Amen po. Nandito tayo every Sunday. Gusto natin tumaas ang antas sa ating pananampalataya. Gusto natin na mabago tayo na mabago. Grace upon grace. There are supernatural miracles. Yes, healings, deliverance. Pero nananampalataya ako na isa rin sa supernatural miracle ay mabago ang ating mga buhay. That is the goal. Ang aking buhay, magulo rin, katulad marahil ang ilan sa inyo. Galing sa isang mahirap na pamilya, nagkaroon ng maraming bisyo, high school ako, nag-aabang ako dun sa gate ng school namin. Lahat ng estudyanteng pumapasok, kinikikilan ko para pang merienda, para pang bisyo. High school ako, nasa kalye kami ng kaklase ko, sumusuray-suray kami, nakatikim ng bisyo, bumarkada. Hindi ko po akalain na tatawagin tayong pastor ng ating Panginoon. For with God, nothing is impossible. At hindi rin tayo ganap, hindi rin tayo sakdal. Patuloy pa rin tayong binabago ng ating Panginoon. Amen. Sabi ng Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Amen. Ito ang ating destination, mabago sa imahe ng ating Panginoon. And I'm sure, lahat tayo nakakaranas nito. Lahat tayo may mga patotoo. Alam mo, malaki na pinagbago ko. Alam mo na wala na sa akin to, yung bisyo ko. Hindi man abrupt, hindi man outright, pero as we go along in this journey of our Christian life, nararanasan natin ang pagbabago ng ating Panginoon. Amen. Marami ang natatapyas sa atin. Maraming mga magagaspang na ugali. Maraming mga sagabal sa pagkilos ng Diyos ang inaalis niya. Sabi ng 2 Corinthians 3:18, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Tanging ang Diyos lang ang makakagawa ng pagbabago sa ating buhay. Baliwala ang mamalalaking katedral. Baliwala ang magagandang sermon. Baliwala lahat ito kapag hindi nabago at hindi naging kawangis ni Kristo ang mga pumapasok sa loob ng simbahan. Napakaganda ng ating lugar, malamig. Pero ano ang magiging halaga nito? Ano ang magiging saysay na ito? Na kahit pumunta tayo rito linggo-linggo, kung hindi naman tayo magiging kamukha ni Kristo. So bakit po kailangan natin gayahin si Kristo? Sapagkat una, ito ang sinasaad at pinag-uutos ng salita ng Diyos. Pangalawang prinsipyo, sapagkat ito ang layunin kung bakit tayo binanal, kung bakit tayo binabago, ang maging kawangis ni Kristo. At ang ikatlong dahilan o prinsipyo, it is the joy of our spirit, it is the joy of our being. Sabi po doon sa John 13 verse 17, if you know these things, you are blessed or happy and favored by God if you put them into practice and faithfully do them. Alam niyo ang kwento dito sa John 13, ang ating Panginoong Yesus naghugas ng paa ng mga disipulo. At sinasabi niya, itong ginawa ko, gayahin din ninyo. Hindi nangangahulugan kailangan nating maghugas ng paa ng ating katabi o ng sino man. Pero ang ibig sabihin po dito ng ating Panginoon, yung ginawa niyang paglilingkod, gayahin natin. As we imitate Christ, sabi natin kanina, we walk the life of Christ. We follow the footsteps of Christ. At ang sabi po rito ng ating Panginoon, if you know these things, kung gagawin nyo ito, kung alam nyo itong bagay na ito, sabi niya, you are blessed.
You are happy if you do these things. Ang maging kamukha, kawangis ng ating Panginoon ay magbubunsod ng galak sa ating buhay. Sabi pa ho dito, you will be blessed, happy, and favored by God. If you imitate Christ, you are blessed. You are favored by God. Hindi ho ba yung meron lang tukso, may temptation na dumating sa buhay mo, tapos ay nag-stand still ka sa iyong pananampalataya, hindi mo sinunod yung tukso, hindi mo sinunod si Satanas, na pagtagumpayan mo yung tukso, hindi ba ang sarap sa pakiramdam? You feel happy, you feel blessed kapag hindi ka nahulog sa tukso. At ito ang sinasabi ng Panginoon, kapag ginaya natin siya, if you do what He did, you will be blessed, you will be happy. There is joy in our being. May kapayapaan ka. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. May kapayapaan ka. Right? Masaya ka. Maimbing ka makakatulog. Kasi hindi nanalo ang dyablo sa buhay mo. Alam niyo po, maraming mga virtue ang ipinakita ng ating Panginoon nung siya ay nandito pa sa lupa. We have to be conformed to Christ's virtues. Ito po yung pattern niya. I will just give you some, pero marami po kayong mababasa sa Biblia. Ang unang-unang virtue ng ating Panginoong Jesus, pagpapakumbaba. Sabi ng Philippians 2 verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death on the cross. Hindi niya inalintana ang kanyang pagka-Diyos. Nagpakababa, nagpakumbaba, isinuot ang damit ng isang alipin na matay doon sa krus ng Kalbaryo. Kinarga niya lahat ng dumi, ng kasalanan, ng sangkatauhan. The Lord Jesus got dirty. At ito, yung kababaang loob ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabing we want to be dirty by sin, no. Pero alam niyo po, ang outward manifestation ng humility is servanthood, paglilingkod. Totoo po, sa paglilingkod sa Panginoon, marurumihan ka. Hindi sa kasalanan. Literally, marurumihan ka in the sense na lahat ng mga odd jobs, no? Yung mga odd jobs, kaya mong gawin paalang-alang sa paglilingkod sa ating Panginoon. I am sure yung mga naririto na mga lingkod ng Panginoon, madaling araw pa lang, alas 3, alas 4, baka umalis na ng bahay. No, nakikita natin yung mga lingkod ng Panginoon, nagwawalis, naglilinis, nagtitipon ng mga basura, nagtatapon ng basura. Literally, kapag naglingkod ka sa Panginoon, marurumihan ka. Not only, hindi lamang sa ganyang aspeto, kung minsan naglilingkod ka na nga, may mga putik pa na ibinabato sa'yo. Kung minsan naglilingkod ka na nga, narurumihan ka kasi may mga salita, mga chismis, napapag-usapan ka kahit walang basihan, kahit walang katotohanan. Literally, to be a servant of the living God, you get dirty. Not with sin, but with those malicious words. And with sometimes mga odd jobs na ginagawa natin, kasama sa paglilingkod yan, ang ating Panginoong Yesus narumihan sa kanyang kababaang loob, narumihan ng kasalanan na ipinasan o idinagan sa kanya, narumihan sa mga panlilibak na ginawa sa kanya. Literally, narumihan ang ating Panginoong Jesus. And who are we para hindi tayo magpakumbaba? Who are we para hindi natin gayahin ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus? So if there is one virtue of the Lord Jesus as our pattern, that is humility. Ikalawa po na virtue ng ating Panginoon na dapat nating tularan, compassion. Sabi po ng Colossians 3 verse 12 to 13, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other,
As the Lord has forgiven you, you also must forgive. So ang sinasabi po rito, isuot natin ang damit, hindi lang ng katwiran, ng habag, compassion. Every time na gagawa ng himala ang ating Panginoon, laging nasusulat, and Jesus was moved with compassion, and He healed the sick. Punong-puno ng habag ang Diyos. Punong-puno siya ng mercy, no? Ng biyaya, ng malasakit sa mga tao. Naalala ko ay yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Sabi ng mga Pariseo, this woman was caught in the very act of adultery. The law of Moses says, kailangan batuhin siya hanggang sa mamatay. But what thou sayest? Tinutuyan nila ang Panginoon, sinusubukan nila ang Panginoon. Ano po ang ginawa ng Panginoong Yesus? Ilang beses siyang tinanong ng ganon. And 3 times also, Jesus stooped down on the ground. And with His fingers, He wrote letters on the ground. Basta't lumuhod lang ang Panginoon sa lupa at nagsulat siya doon sa lupa. Nung ang Panginoong Yesus ay muling bumangon, sabi niya, sige, sino sa inyo ang walang kasalanan? Let him first throw the stone. What happened? Isa-isa, tumalilis ang mga Pariseo, seemingly religious, pero wala ni isa sa kanilang matuwid. Isa-isa silang umalis. Kaya nung pagbangon ng Panginoong Yesus, pagtayo niya, sabi niya sa babae, woman, where are those thine accusers? Nasaan na yung mga nag-aakusa sa'yo? Ang sabi ng babae, no man, Lord. Wala na ni isa. Ano po ang sabi ng Panginoong Yesus? Neither do I condemn you. Punong-puno pa nga siya ng habag para sa ating lahat. At sabi po dyan, we must forgive also as the Lord has forgiven. Sa halip na i-condemn tayo, pinatawad niya tayo at patuloy na pinatatawad. Amen? His mercies are new every morning. If there is one virtue na dapat nating gayahin in imitating Christ, that is compassion. Ikatlo po na masasabi ko na dapat nating gayahin din is the virtue of generosity. Sabi po ng 2 Corinthians 8 verse 7 and 9, but as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in the act of grace also. So sinasabi po rito ni San Pablo, hindi lang kayo dapat magaling sa pananampalataya, hindi lang dapat kayo magaling sa pananalita, hindi lamang dapat na magaling kayo na marami kayong alam, kundi dapat nag-e-excel kayo dito. The grace of giving. Amen? Generosity. At pagpatuloy po natin, ang sabi niya, I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. Totoo nga po. You cannot love without giving. Hindi ka talaga makakapagsabi na mahal kita, mahal ko siya, na walang pagkakaloob. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, no po? Sabi niya, ito ang patunay that your love is genuine, that your love is authentic. Amen? Amen po? Kaya ang mga Kristiyano hindi lang magaling sa knowledge about Christ. Ang mga Kristiyano hindi lang magaling magsalita. Your love must be genuine when you excel in the ministry of giving. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that by His poverty, you might become rich. Ibinigay niya ang lahat-lahat, ang sariling buhay niya, lavishly, ibinigay niya ang kanyang pag-ibig. Pinatunayan niya ito, wala siyang ipinagkait sa ating lahat. Kaya ang mga Kristiyano na totoong gumagaya kay Kristo, pagdating sa ministry of giving,
Pagdating sa pagkakaloob ng kanilang tithes and offering, ibibigay natin ang para sa Panginoon. Amen. Ang mga tunay na sumusunod sa yapak ng ating Panginoon, pagdating sa paglilingkod, ang kanyang talento, ang kanyang kakayahan, hindi niya ipagkakait. Ito ay ipagagamit niya alang-alang sa ating Panginoon. Amen? Kaya kung tayo'y kinakatok ng ating Panginoon to serve Him, to give our best to Him, kasama dyan, hindi lang yung salapi. Kasama dyan ang mga talento. Amen? So that is generosity. Susunod po ika-apat na virtue na pwede nating gayahin at tularan. The purity. Sabi po ng 1 John 3, verse 2 and 3, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. Church, maraming temptation ang dumating sa ating Panginoong Yesus. Naalala niyo yung 40 days prayer and fasting niya? Nandun agad si Satanas. Inuudyukan siya na gawing tinapay ang bato. Inuudyukan siya na tumalon at sasaluhin ng mga anghel. Inuudyukan siya na sumamba sa kanya kay Satanas dahil ibibigay lahat ng rangya ng mundo. Lahat po ito. But the Lord Jesus did not yield to temptation. All around us, maraming tukso. All around us, nandyan ang kaliwat kanan. Ang dyablo nandyan, tinutukso tayo. Minsan, paglabas mo pa lang ng simbahan, nandyan na. Minsan sa loob ng bahay, pagising mo pa lang, nandun na agad ang tukso. But we have one pattern. In purity, in righteousness, as He is pure, let us purify ourselves. Nawa po, as we dwell in this theme, imitation of Christ, ito ang maging goal natin. Panginoon, baguhin mo ko hanggang sa ako'y maging ganap at sakdal. Makasunod ako sa iyo, sa iyong kabanalan, sa iyong katwiran. Let us not give up, church, because the Lord Jesus is not giving up on us. Amen? Kahit nagkakamali tayo kung minsan, natutukso tayo, ang habag at biyaya ng Diyos ay laging bago tuwing umaga. Amen? At kung tayo man, sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. At kung tayo man ay natukso, nagkasala, salamat, may 1 John 1:9, that if you will only confess your sin, He is faithful and just to forgive. Ang Diyos ay laging tapat at banal na nagpapatawad. Ano pong tukso ang bumalot sa atin ito mga nakaraang araw? Marahil lang ilan sa atin ay natukso o nahulog sa patibong ng kaaway. Church, you are hearing this. God wants you to imitate Christ. And God is a forgiving God. Ang sabi po ng binasa natin kanina, as He has forgiven, so also forgive. Tayo ay tinuturuan niya rin na magpatawad dahil siya ay Diyos na mapagpatawad. No one is beyond repair. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, wala na akong pag-asa, ayoko na. Palagi na lang ako nadadapa, palagi na lang ako nagkakasala. Church, as long as you are alive, no one is beyond repair sa grace ng ating Panginoon. Amen. Kung narito ka man na nagkasala ka, nahulog ka sa patibong ng kaaway, you are not beyond repair. May pag-asa pa. Ang Diyos ang magbabago ng iyong buhay. Ngunit higit sa lahat, ang Diyos pinapatawad ka. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang panglima po, endurance. Sabi po ng 1 Peter 2 verse 21, For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in His steps. Siya ay nagsakripisyo din. Nagsuffer siya doon sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niya ang lahat, binata niya ang lahat. Remember that moment in Gethsemane? Nananalangin siya sa Diyos, Ama, sabi niya, Ama, pwede kaya wag na itong dumaan sa akin. Wag ko nang inumin ang saro ng pagdurusa, the cup of suffering.
Pero anong sabi niya? Nevertheless, Father, let your will be done. Naalala niya ang bawat isa sa atin. Pinili niya pa rin na bigyan tayo ng redemption. He went to the cross. Pumunta siya doon sa krus. Tiniis niya lahat ito. And He is leaving us an example that we might follow His steps. Brothers and sisters in Christ, ano ba ang suffering na dinadaanan mo ngayon? Ano ba ang pagsubok na dinadaanan mo ngayon? Anong problema meron ka? Dahil sinasabi niya rito, Christ also suffered for you. Mahirap sabihin na, follow me, kung hindi siya magiging ehemplo. Minsan marami tayong bakit, marami tayong tanong. At kung minsan nasusumbatan natin ang ating Panginoon, huwag tayong sumuko, mga kapatid. Huwag tayong bumigay. Amen? Huwag tayong huminto sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi humihinto sa atin. Dinadaanan lang natin ito, but we will just pass through it. Amen? God will see us through. Sasamahan tayo ng Panginoon. Ang pangako niya, He will never leave you nor forsake you. Amen po. Ano man ang dinadaanan natin ngayon, huwag tayong tumigil, huwag tayong huminto sa pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat habang tinitiis natin to, habang nag-i-endure tayo, ang biyaya niya ay yumayabong. Amen po ba? Dumadaloy ang biyaya niya. Amen. At lalong tumataas ang ating pananampalataya. The Lord will preserve the righteous. He may fall 7 times, but the Lord will lift him up. Ibabangon at ibabangon tayo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So let us not give up. Endure. Sapagkat ito, in a little while only. Hindi ka forever nasa wilderness. Ang mga Israelita, they passed through the wilderness. Tumagal man sila doon dahil sa katigasan ng ulo nila. But God will not allow you to be in the wilderness for eternity or forever. Hindi habang buhay ang wilderness na dinadaanan natin. Amen? So, nawa po, isa ito sa panalangin natin, Lord, help me to endure. By your grace, Lord, help me to endure. Mapagtagumpayan natin ito. Amen? Susunod po na virtue, and this is outstanding, the love of Christ. Ephesians 5 verse 1 and 2, therefore be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. If there's one virtue, ito po yung love na pinakamataas na masasabi natin na walang maipipintas, walang kulang sa pag-ibig na ito ng ating Panginoon. Wala na tayong hahanapin pa sapagkat ang sarili niyang buhay ay pinagkaloob niya sa krus. Yung pag-ibig ng ating Panginoon, kinumpleto niya ito doon sa krus ng Kalbaryo. That's the love of our Lord Jesus Christ. Nawa po mga kapatid, katulad ng ating Panginoong Hesus, ang udyok na ito sa ating lahat, walk in love. Gaya ng sinasabi natin kanina, no one is beyond repair. Minsan naiinis na tayo sa ating asawa, naiinis na tayo sa ating mga anak, naiinis na tayo sa kaopisina natin, sa kapitbahay natin, sa ating mga mother-in-law, father-in-law. Minsan may mga tao tayong kinainisan. But for all you know, lahat ng tao may purpose yan. Amen po? Para ma-develop pa sa atin ang Christ-likeness, para ma-develop pa sa atin yung endurance, yung patience, ma-develop sa atin yung compassion, ma-develop sa atin itong pag-ibig na ito, kailangan na may mga pagsubok na ganito, may mga test na ganito. Minsan sinasabi natin nakakapagod na yung ugali ng taong yan. Nakakasawa na, nakakaumay na. Pero salamat, no? Kahit nagkakamali tayo, kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, hindi sinasabi ng Lord, anak, nakakasawa ka na, nakakapagod ka na. But He cuddles us with His love, His mercy, His grace. Hindi nagsasawa ang Panginoon, hindi napapagod, na patuloy tayong pinatatawad, nililinis, binabago. He's not giving up on us. And so, church, sabi po ng ating binasa, Ephesians 5:1 and 2, as Jesus walked in love, so walk also in love. And when you walk in love, you are forgiving. Amen, mapagpatawad ka.
Hindi ito madali. But as we imitate Christ, as we follow His example, mabuksan ang ating puso't isipan. So this is what it means to imitate Christ. Imitate Him in His humility, compassion, generosity, purity, endurance, love. Ano ang proseso para maging katulad tayo ni Kristo? That we may be able to imitate Christ. One, how can we imitate Christ? Masasabi po natin, be fully surrendered to God. Gusto ng Diyos na kumilos sa ating buhay. Gusto ng Diyos in all aspects of our lives, makakilos siya. Pero baka hindi siya nakakilos fully. Lord, bakit ganun? Ang tagal-tagal naman ako mabago. Lord, ba't ganito pa rin ako? You check on yourself. Baka merong aspeto na ating buhay na hindi pa natin totally na ibibigay sa ating Panginoon. Sana po, nakikita natin ano sa puso o sa buhay natin ang kailangan nating isurrender sa Panginoon. That we will give Him enough space na makagalaw siya. Baka kasi napaka-limited ng espasyo na binibigay natin sa Panginoon, kaya hindi siya makakilos, hindi siya makagalaw. God wants to occupy the whole of you. God wants to move in the totality of your life. Absolutely surrender everything to our God. Amen. Yan po ang susi. Ikalawa po, we have to be fully obedient to the Word of God. Kung gusto natin talagang mabago, maging ganap, sakdal, sundin natin lahat ng sinasabi ng ating Panginoon. Yung mga binasa nating scripture kanina, let's follow it. Let's live it out. Isa pamuhay natin. Wag lang ito'y nabasa natin ngayon. Wag lang ito'y narinig natin ngayon. At mawawala na pag alis natin sa lugar na ito. Let's live it out. Let's embrace it. Let's imbibe it. Ito po, kapag nakasunod tayo sa salita ng Diyos, blessings shall overtake you. Amen? At ang ikatlo na masasabi natin, how the process, ito po, completely depend on the power of our Lord Jesus Christ. Completely depend on the power of God. Completely depend on the power of the Holy Spirit. Amen? Of course, kasama dyan, our prayer, our immersion, no, sa salita ng Diyos, immersion sa presensya ng Panginoon. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Hindi madali itong imitating Christ. Lahat tayo nasa proseso nito, but we have to be fully dependent on the power of God, the power of our Lord Jesus Christ, the power of the Holy Spirit. Amen? Amen po. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kung tatanungin tayo ng Panginoon, what do you want to be? What do you want to be, church? In unison, magkaisa tayo. We all want to be like Christ. Hilingin natin sa Diyos, by the power of the Holy Spirit, tulungan tayo, mabago tayo, makasunod tayo sa hakbang ng ating Panginoon. And in the end, mararanasan natin ang joy, ang blessing, ang favor ng ating Diyos na buhay. Lord, salamat sa patuloy niyong pagtuturo sa amin, pagtutuwid sa aming mga landas, pagbabago sa aming mga buhay. Gaya ng aming narinig, O Diyos, pinag-aralan ngayong umaga, iisang nais namin ang maging katulad mo, Panginoong Hesus, ang lakaran, ang iyong nilakaran. Ang mabago ang aming mga buhay. Mapuno kami ng pagpapakumbaba. Mapuno kami, Panginoon, ng kindness, ng compassion, ng pag-ibig, ng pagpapatawad. That we will be able to endure any tests or trials in this life. Teach us your way, Lord Jesus. Teach us your way. If you want to fully surrender everything to the Lord, God wants to move in your life. Gusto ng Diyos na baguhin ka. Gusto ng Diyos na makakilos sa iyong buhay. Pwede ba nating sabay-sabay na idalangin ito sa ating Panginoon? Sabihin po natin sa Kanya, Panginoong Jesus, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Sa lahat ng aming pagkakasala. Patawad sa mga pagkukulang, Patawad sa mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakamali, kahinaan. kahinaan. Lord, ano man ang nakikita mo sa aking buhay, Lord, ano man ang nakikita mo sa aking buhay,
na hindi ko pa na isusuko sa iyo. Hindi ko pa na isusuko sa iyo. Ipaalala mo po ito sa akin. Ipaalala mo sa akin. And today, Lord, And today, Lord, I totally surrender to you. I totally surrender them. All my life, All my life, ang lahat ng kahinaan, lahat ng kahilingan, mga kakulangan, mga masamang ugali, ugali, masamang bisyo, masamang bisyo, lahat ng kasalanan. lahat ng kasalanan. Patawad po, Panginoong Yesus. Patawad po, Panginoong Jesus. Maging ang hindi pagpapatawad, Maging ang di pagpapatawad, ang pagiging maramot. ang pagiging maramot. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Cleanse me with your precious blood Cleanse me with your precious blood shed on the cross. shed in the cross. And Lord Jesus, Lord Jesus, by your blood, by your blood, make me pure. make me pure. Make me holy. Make me whole. Baguhin mo po ako. Baguhin mo, Tulungan mo po ako. tulungan mo po ako. Mangyari ang kalooban mo lamang Mangyari ang kalooban. sa aking buhay. Maghari ka, Panginoong Yesus, Hari ka sa buhay na ito sa buhay na ito. at sa oras na ito, Sa oras na ito, Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, ipinapangako ko. ipinapangako, Susunod po ako sa iyo. susunod po ako sa iyo. Tutuparin ko po Tutuparin ko po ang aking pangako. ang aking pangako. Maglilingkod ako sa iyo Maglilingkod ako sa iyo. hanggang wakas ng panahon. Samahan mo po ako, Panginoon. Mahal mo po. Lord God, thank you. Lord Jesus, thank you. Dear Holy Spirit, thank you. We are healed. We are delivered. We are saved. And we are being changed to the image of Christ. In Jesus' name, amen. 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 Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.